Sindak. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid Sindak short stories listener. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at ginagawa ko pong background ang lahat ng inyong mga kwento, mapa-YT, podcast o kaya yung Hilakbot 24/7 tuwing araw ng aking day off hanggang sa malaman-laman ko na pwede palang mag-share ng kwento o karanasan dito sa inyong channel. Ako po ay tubong Bulacan at itago nyo na lamang sa pangalang Bea. Sa ngayon po ay nagtatrabaho bilang isang office assistant sa isang fabrication company dito sa Malolos. Gawa po ng nahihirapan akong mag-commute dahil madalas ay punuan ang mga dumadaang jeep mula sa amin na siyang nagiging dahilan ng palagian kong late. Nag-decide po ako na mangupahan kasama ng aking mga kaibigan. Ganoon na rin po syempre ang naging sistema para makatipid kaming dalawa sa bayad sa upa and then at the same time iwas hassle sa paroon at parito sa biyahe dahil ako naman po ay tiga-baryo pa at talaga namang kailangan mong sumakay ng 2 jeep at isa pang tricycle bago makarating sa pinapasukang trabaho o makauwi sa amin. Medyo matagal-tagal na nga po akong nangungupahan kasama ang aking kaibigan sa apartment na iyon at sa higit 1 year na ito, nangyari pa ang hindi ko inaasahan. December noon, taong 2023. Siguro dahil bago pa ako sa lugar, ewan lang din kung bakit ganoon doon sa apartment. May pagkakataon po kasi na nagigising ako ng madaling araw na walang dahilan tapos makakatulog din naman ulit. One time, hindi ko alam kung panaginip pa ba o gising ako in real life. Madilim kasi yung paligid dahil naka-off lahat ng ilaw. Para lang po may konting visualization, itong apartment na ito ay may isang kwarto. Doon natutulog yung kaibigan ko. Tapos sa sala naman po nakapwesto yung higaan ko sa gilid ng partition ng kwarto niya. Tapos katapat ko yung pintuan ng kusina at sa bandang gilid ay ang CR. Madilim ang paligid dahil nga nakasara ang ilaw kapag gabi na. Pag nasanay na yung mata mo sa dilim, syempre kahit papaano ay may maaaninagan ka. Kung may gumagalaw ba sa paligid o kung anuman. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Sir Red, hindi ko din talaga ma-explain kung bakit kasi nabaling ang tingin ko sa may pintuan ng kusina na katapat ng higaan ko. Doon ay nakita ko yung kaibigan ko na nakatalikod. May tinutulak na parang kahon tapos parang may naririnig pa ako na mula sa kanyang sariling bibig na eto dapat nandito eh. Pero bakit naman po siya magliligpit ng ganoong oras at ang isa pa, naka-off lahat ng ilaw? Hindi ako pwedeng magkamali noon, Sir Red. Yung kaibigan ko talaga ang nakita ko. As in siya talaga. Natatandaan ko rin, base sa naaninagan kong suot, ganun din yung suot niya nung gabi bago kami maghiwalay para mahiga sa kanya-kanyang higaan. Alam mo yung parang meron ng mali, pero pilit ko pa rin iniisip kung bakit nagkakaganon. Yun bang alam mo na ang sagot pero marami ka pa ring tanong? May aura kasi nung time na iyon na parang ambigat. Kaya yun din yung dahilan kung bakit hindi ko in-approach o hindi ako nagtanong nang makita ko siya na parang mayroong itinutulak. Alam kong ibang nilalang iyon. Bukod pa doon, Sir Red, ay kinilabutan talaga ako ng todo. Pinilit ko na lamang na pumikit
Bumaling at nagdarasal talaga sa aking isipan na dalawin akong muli ng aking tulog. Iniisip ko na kung panaginip man iyon, bakit pinipilit ko ring matulog? Hanggang sa kinabukasan nga, nag-chat na lamang ako sa kanya dahil mas nauuna po akong pumasok. Nandun na ako sa aking trabaho at tulog pa siya nung umalis ako. Basta't ang laman ng chat ko ay sinabi ko sa kanya na nakita ko siya. Tinanong ko kung gumising ba siya ng ganitong oras. Gumising ba siya ng madaling araw para mag-CR? Gumising ba siya para magtulak ng kahon kahit walang ilaw? Hanggang sa dito na namin napagtanto. Doppelganger. Kinumpirma kasi niya sa akin na hindi siya iyon. Mahimbing ang tulog niya nang maganap ang lahat ng iyon. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ko na nakita ang nilalang. Hindi na rin niya ginaya ang kahit sino man sa amin. Nadaan yata sa aming pagdarasal. More power po sa inyong team at sa inyong programa. Ako po talaga ay mahilig sa ganitong klaseng kwentuhan simula pa nung ako'y bata pa. Pero hindi ko naman din talaga aakalain na makakaranas din ako ng ganitong pangyayari sa tunay na buhay. Tandang-tanda ko pa nung ako ay high school. Lagi kong kasabayan ng tatay kong teacher papasok at pauwi galing ng school. Merong isang pagkakataon nang magulat na lamang kami pagdating namin. 1 hour earlier ng scheduled dismissal ay pinapauwi na lahat dahil cancelled na daw ang panghapong klase. So na-confuse talaga ang karamihan. Ewan pero may natakot at nangamba. Since si Erpat nga ay teacher, lagi akong nakabuntot sa kanya. Kahit lahat ay pinapauwi na ng maaga, kaya ako naman ay naroroon pa sa school. Hanggang sa kanilang kwentuhan ay nadinig ko, may nasapian daw. So pagpasok namin sa school, yung mga teachers ay alalang-alala habang nadidinig na namin ang malakas na sigaw. So dahil bida-bida kami ng tatay ko noon, pumasok kami at ayon sa guidance, nakita talaga namin ang isang estudyante na nanlilisik ang mga mata. Bata pa ito si Red ha, pero ang baba ng boses niya. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Marami kami." Wala pang ilang minuto iyon nang pumasok naman ang tinawag nilang pastor at ito na ang kumakausap sa nasasaniban na estudyante. Noong una, akala ko ay sa mga pelikula ko lamang mapapanood ang mga ito. Pero as in, kitang-kita ko right in front of us ang nagaganap na pagsanib. Hanggang sa bigla-bigla ay meron na ring sumisigaw sa labas. Sa nurses station, meron din daw pong sinasapian. Parang doble daw ang lakas sa normal kung magpumiglas ito. Tulad din ng nakita naming sinasapian sa guidance, nagbabago din yung boses niya pero ito naman ay nakahandusay at patuloy na nagwawala. Yung main pastor naman ata ang naroroon. So basically, hindi lang pala isa yung naroroon na pastor. Sa pagkakataong iyon, itong nurses station, hindi na kami pinapasok. Parang nagmala ICU yung exorcism. Narinig ko na lamang ang pagpupumiglas at pagsisisigaw ng babae. Talagang very scary. Tapos nung medyo kumalma na ang lahat, after few hours, may dumating ng pari. Ito na ngayon na nagsaboy ng holy water. Baka kasi ma-confuse kayo kung bakit may pastor dahil ang eskwelahang iyon ay under po
sa religion namin. But anyway, base po sa kanilang pinagkikwentuhan, narinig ko kung paano nagsimula ang lahat. Sa second section daw ng first year students na ngayon ay grade 7, may mga nagbabasa daw kasi ng mga scary booklets at ito yung mga binibenta sa labas ng school na tig sa 10 piso. Tapos nagkatakutan na daw ang mga estudyanteng iyon hanggang sa may classmate na silang natatakot talaga. Meron daw pong may hawak ng digicam at ito yung nagpipicture sa klase at nagbi-video na rin. Doon ay nakunan nga nila ang isang entity na nakabelo. Nasa loob ng classroom ng mga grade 7. So nung nagkatakutan na nga silang lahat, nagpanik na rin ang iba. Yung katapat na classroom ay parang deadma dahil nagkaklase o ongoing yung klase nila nung time na iyon. Bigla na lamang daw nagkaroon ng malakas na pag-ihip ng hangin at halos lahat ng bintana sa hallway ay sabay-sabay na nagsarado. So yung mga naroroon sa classroom ng section 2 na nag-o-ongoing ng klase ay nagpanik at nagsigawan na rin lahat. So dahil sa nangyayari, hindi maiwasan ng ilang mga estudyante na sa sobrang takot ay maiyak na. Doon na tuloy na patotohanan ang mga nadidinig kong kwento na kesyo haunted daw ang school kahit under siya ng isang religious organization. Kahit under siya ng religion namin. Hindi naman siya dating libingan o sementeryo pero yung tatay ko na teacher ay meron din daw mga estudyanteng may third eye na nakakakita ng mga batang dumudungaw palagi sa bintana. Meron din nga daw po yung mga dumaraan sa hallway na parang merong hinihilap ang kadena. May janitor din kami noon na nakakakita din ng mga same exact na entities. Madalas din daw nasa hagdan at kitang-kita niyang tumatagos sa pinto ng principal's office. Nakuha pa ngang magbiro ng aking airpot at sinabi na literal na nakakatakot talaga ang principal's office pero hindi dahil sa multo kundi sa nakaopisina doon. Came the next day, naging maayos naman na ang sistema ng buong klase. Sa awa naman din po ni Lord. Wala na rin pong nasaniban at hindi na rin ito nasundan. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.